Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang magiging paksa natin sa ngayon sa wikang Arabic, al-kadhib. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ay ang pagsisinungaling. Ayon sa mga pantas sa Islam, ang ibig sabihin ng kadhib, al-ikhbaru anis shay' bi khilafi ma huwa alayhi. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ang pagsisinungaling ay ang pagbabanggit ng isang bagay na salungat naman sa totoo na pangyayari o salungat sa pangyayari, bi khilafil waqi. Maikling talata lamang, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Qaf, ika-18 na aya. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, anumang bibigkasin na salita, walang anumang bibigkasin na salita, illa ladayhi raqibun atid, maliban lamang sa mayroong raqibun atid. Ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, ang ibig sabihin ng raqibun atid ay ibig sabihin ay ito yung katangian ng dalawang anghel na kung saan ay tagabantay sa sinumang tao. Raqibun atid. Raqib, ibig sabihin muraqibun laylan wa naharan. Ibig sabihin ng raqib ay tagapamahala o di kaya ay nagsusupervise. Ibig sabihin ay nagbabantay laylan wa naharan, sa gabi at sa umaga. Ang ibig sabihin naman ng atid ay ibig sabihin ay hadir, la yafutuhu shay. Ibig sabihin ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas ay present. Present na walang maliligtaan o walang makakalusot. Ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ayon kay Ibnu Abbas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at iba pang mga pantas, sang-ayon sa talatang ito, ay ibig sabihin ay lahat-lahat ng ating mga sinasabi ay nililista ng mga anghel. Na anghel dito sa bandang kanan, tagapagsulat ng mga kabutihan. Anghel dito sa bandang kaliwa, na tagapagsulat ng mga kasalanan. Ayon naman kay Qatada sa kanyang pagpapaliwanag, ay isinusulat ng dalawang anghel as-sawab wal iqab, ang gantimpala at kaparusahan isinusulat ng mga anghel. Kaya kung nakakalusot tayo dito sa mundo, sa ating mga kapatid, sa ating mga sinasabi, sa ating kasinungalingan, subalit sa araw ng paghuhukom ay wala pala tayong lusot, mga kapatid, dahil mayroong nakabantay na isinusulat ang bawat sinasabi natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Min anwa'il kadhib, mga uri ng tinatawag na pagsisinungaling. Babanggitin natin, mga kapatid, ang tatlong uri ng pagsisinungaling, kung saan ay bilang dagdag kaalaman sa ating lahat. Unang-una, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, al-kadhibu ala Allahi wa rasulihi, ang pagsisinungaling sa Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lahat ng uri ng pagsisinungaling, ito ang pinakamatinding pagsisinungaling, na pagsisinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsisinungaling sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang mga halimbawa nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Halimbawa ng sinumang tao na sasabihin niya, qala Allahu kadha, sasabihin niya na sinabi ng Allah na ganito, sinabi ng Allah na ganito, o bibigyan niya ng pakahulugan ang mga talata na ibang pakahulugan, pagsisinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah na ganito, hindi pala sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan niya ng kahulugan ng isang talata ng ganito, hindi pala yun ang kahulugan ng talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsisinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa atin, mga kapatid, ay hindi mahirap ang ating relihiyon. Kung hindi natin alam, huwag nating sasagutin ang mga tanong sa atin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
Ibig sabihin nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hindi ko iginawad sa inyo o hindi ko ginawa sa inyo sa relihiyon min haraj na kahirapan. Ibig sabihin, hindi mahirap ang ating relihiyon mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Dagdag dito ay pagsinungaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin na isasabihin niya na sinabi ni Propeta Muhammad na ganito, sasabihin niya na ginawa ni Propeta Muhammad na ganito o anumang bagay na ukol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam samantalang wala namang katotohanan, ito ay malaking kasalanan din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na kung saan ay isang hadith na naisalaysay ni Amani Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino man ang magpapasinungaling sa akin na sinasadya niya. Sinabi ni Propeta na ganito, ginawa ni Propeta ang ganito, sinasadya niya ang pagpapasinungaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Pinaghahandaan niya ang kanyang sarili ng upuan doon sa impyerno, sa naglalagablab na apoy. Ikalawang uri mga kapatid ng tinatawag na pagsisinungaling, al-kadhibu 'alan nas, pagsisinungaling sa mga tao. Ibig sabihin nito mga kapatid ay ipinapakita nila sa mga tao, annahu min ahlil khair wat taqwa wal iman. Pinapakita nila sa mga tao na sila ay mga mabubuting tao. Sila ay mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, samantala na hindi naman totoo na mayroon silang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay napakalaking tinatawag na nifaq, ibig sabihin pagkukunyari, na kung saan ay ipinapakita mo sa mga tao, ikaw ay mabuting tao, ikaw ay may takot sa Allah, subalit hindi naman ito totoo. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah na makikita natin sa Suratul Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Kabilang sa mga tao, mayroon sa mga tao na sasabihin niya, kami ay naniniwala sa Allah. May yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, at naniniwala sa araw ng paghukom. Wa ma hum bimu'minin, samantala hindi naman sila totoo na naniniwala. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Ang akala nila ay nililin lang nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga taong nananampalataya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, wala silang naligaw, wala silang nalilang, illa anfusahum, maliban lamang sa kanilang mga sarili, wa ma yash'urun, subalit hindi nila ito alam, hindi nila nararamdaman o hindi nila alam na ang sarili pala nila ang kanilang nadadaya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakzibun. Mayroon silang sakit sa kanilang mga puso, dadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sakit na ito at mapa sa kanila ang napakahipding kaparusahan dahil sa kanilang pagsisinungaling mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ikatlo mga kapatid na uri ng pagsisinungaling, al-kadhibu fil hadithi bainan nas. Ibig sabihin nito mga kapatid ay ang pagsisinungaling sa pangungusap sa pamamagitan ng mga tao. Kapag ikaw ay nagkwento, ay kasinungalingan. Ibig sabihin nito mga kapatid, sasabihin mo na sinabi ni ano na ganito, sinabi ni ano na ganito, narinig ko kay ano na ganito, si ano ay dumating, samantala ay hindi naman ito totoo. Ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay pagsisinungaling na kung saan ay kabilang ito sa tinatawag na nifaq. Ibig sabihin kabilang sa katangian ng tao na nagpapakunyari. Ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alamatul munafiqi thalath, kabilang sa palatandaan ng taong munafik, mapagkunyari, ay tatlo. Unang-una na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza haddasa kadzab, kapag siya ay nangusap, kasinungalingan ang kanyang sasabihin. Subalit ngayon mga kapatid, sa ating mga pamilya, ito ang nakasanayan natin na nararapat nating iwasan. Na minsan ay mayroong mga magulang, kapag tinawag niya ang kanyang anak, matigas ang ulo ang kanyang anak. Sabi niya, anak, pumunta ka dito.
Ayaw pumunta ang kanyang anak. Anak, kunin mo yon. Ayaw sundin ng kanyang anak. Ano ang gagawin ng magulang? Tatay o nanay, sasabihin niya sa kanyang anak, anak, pumunta ka dito dahil bibigyan kita ng pera, bibigyan kita ng pagkain. Pupunta na ang kanyang anak. Pagpunta ng kanyang anak, hindi naman niya bibigyan, hindi naman niya tutuparin. Ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah na kung saan ay nararapat iwasan na maliit na bagay lamang, subalit natuturuan natin ang ating pamilya, natuturuan natin ang ating mga anak ng tinatawag na pagsisinungaling. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang pagsisinungaling ay nararapat na iwasan ng bawat mga Muslim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.